Sa dami ng general ng Armed Forces of the Philippines na na-assign sa Task Force Davao, ikaw na walang ranggo sa AFP o PNP, ikaw ang magbibigay ng military advice. Palacio de Polvoron takot na kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayon sa kanilang pambansang tagapagsinungaling, hindi daw kaaway nila si Vice President Inday Sara, anak ng kagwang na bahagang buntot. Lokohin nyo mga sarili ninyo. Lokohin nyo yung amo ninyong nakanguwi ang panga. Anak ng kamuti kayo. Oh. Naramdaman na yata nila ang oras ng paghuhukom. There will be a day of reckoning. Lolo nyo. Vice President Inday Sara Duterte, binasag na po ang katahimikan. Sinagot po si Madriaga at tinawag po itong sinungaling. Nakatikim naman ho ng mura itong si Madriaga sa matapang na si Cardima. Dapat talaga yung pagmumurahin itong mga hinayupak na to, anak ng kamote. Pasko na lang eh. Paskong Pasko, mga walang kwentang mga tao. Panay Duterte pa rin ang nasa isip eh. Matatapos na po ang taon, hirap na hirap po talaga silang pabagsakin ang mga Duterte. Kaya hayan, takot na ang mga animal. Kung sino-sino na lang yung ginagamit na kasangkapan para masira ang mga Duterte. Pero ang resulta, nasira ba? Wala. Sila yung nasira. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahin po rin natin ang Birada Aguila, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Lunes hanggang Biyernes sa Birada Aguila YouTube channel. At 3 araw na lang, Pasko na. Sana ho, maligaya at masagana ang inyong mga kapaskuhan. Dahil dyan, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta. At kagaya po ni Ma'am Maria Peters, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Ma'am Muka. Thank you so much po sa inyo. Ayan. Ayan, palakpakan natin. Oh. At maraming salamat din po sa mga nagpag-support. Thanks, Ma'am Marne Reed. Coco Boutique in Japan. Oh. Lovelyn Shibukawa. Maraming salamat po si Shibukawa. Bitgood San. Maraming salamat. Mabuhay po tayong mga Pilipino na kahit galit na sa nakangiwi ang panga dyan sa Palacio de Polvoron. Pag-usapan po natin ngayon itong pagsagot ni Vice President Inday Sara Duterte laban po sa mga black propaganda ng mga dilawan, piklawan, komunista at mga loyalistang talyanistang tanganista na ginamit po nila si Madriaga na di umano'y bagman daw ni Vice President Inday Sara. Hindi mga bagman ni Inday Sara yan. Bagman ingiwi yan. Anak kayo ng kamuto. At bago po natin ipalabas ang mga sagot ni Vice President Inday Sara tungkol diyan, pakinggan po muna natin ang to the rescue na si Ronald Cardima. Laban po dito kay Madriaga at nakatikim po ng mura, anak ng kamuti. Galit na galit. Medyo maganda yung sagot ni ni Cardima dahil detalyado. So sana po ang mga tanganistang loyalista ay matabla naman kayo ng hiya, mga walang hiya, talaga mga animal. Ito, pakinggan natin si Yusek Cardima. Tingnan lang. Tapos isingit ko lang bago ko makalimutan yung sinasabi kong isang punto ko dun sa Hindi kasi ako makatulog ng 3 araw dito sa Ramil Madriaga na to Nabibwisit talaga ako. Hindi pa naman ako nakainom ng losartan. Pero partner magsingit ko lang, mabigat dinalaw ni Delima. Dinalaw pa ni Delima. Oo. Kaya hindi na daw Jonel, Ramil. Mahilig talaga si sa si Laila Di Saba
Junil! Paskong Pasko ngayon, kaya patikim ng Ramil! Ala ka diha! Tuloy po, oh. Ito, Daming tawa. banggitin ko lang po ng mabilis sa inyo, ha. Kami sa Duterte Youth Party List, more than 10 years na namin kasama si Mayor Sara Duterte, Mayor Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte. Pag kami napunta sa Davao o sa Malacanang o sa mga opisina nila, normally, kami, hindi agad namin kilala yung mga abogado doon, mga politiko, pero kilala kami. Yusek Cardema, Congresswoman Cardema, binabati kami. Pero, pagpatungkol sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, Mukhang malabo. mga PSG, VP-PSG, mga nakadetail sa Malacanang sa Davao, kilala namin karamihan yan. Kasi pag napunta kami doon, sasaludo pa yan. Sir, kamusta po? Idol po namin kayo, laban lang po sa NPA. Kasi nga, kami lumalaban sa Kongreso, laban sa NPA. Kaya, karamihan ng mga security detail ng Pangulo sa PSG at ni Vice President Sara Duterte sa VP-PSG, kahit nung mayor pa siya sa Davao City, kilala namin karamihan yan. Yung Duterte Youth Party List, yung 3 congressman na dapat nakaupo ngayon, isa nag-aral sa PNPA, isa nag-aral sa PMA, yung isa taga-UP, parte ng AFP Reserve. Talagang pro-military government troops kami. Hindi namin kilala yung Rodel Madriaga na yan, na bigla na lang, Ramil ba? Ramil Madriaga na yan, na bigla na lang lumabas. Sumulpot lang eh. Tinawagan agad namin yung mga members ng Duterte family. Sabi, parang hindi rin namin kilala yan eh. Kahit yung mga security, mga dating PSG commander, Yusek, hindi namin kilala yan. Hininay, sir eh. So, pinasa namin yung statement niya, yung affidavit. Diba? I am Ramil Madriaga. I took up the College of Law from 91 to 95 at San Sebastian. Doon pa lang, I took up the College of Law eh. Sabi ko, ano to? I graduated but did not pass the bar. I work in NSC, National Security Council, and ISAF from 2001 to 2015. Doon pa lang ma-realize nyo kung taga-military kayo o familiar kayo sa military at police. Kilala. Paano nangyari na nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines? Doble trabaho niya. Hindi ka nga parte ng AFP eh. Wala siyang ranggo sa armed forces kahit private o corporal. Wala Kahit siyang siguro, ranggo sa PNP kahit patrolman. kahit siguro reserve, wala talagang ranggo yung animal na yan eh. Putsangin na, no? PSG ka pa, tapos ano ka pa? Ang tawag yan? Nasa National Security Council ka pa. Ang tindi ng trabaho mo dong. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno. Correct. Pero sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa Armed Forces of the Philippines at sa NSC. Pangalawa, I work in the NSC NBI from 2018 to 2020. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council, Aha. tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yon? PSG pa. Anybody na familiar sa government service, alam nyo na agad sinungaling eh. Tindi. Pangatlo, from 2018 to 2021, I work in the NSC, National Security Council, PSG, Presidential Security Group, and GHQ, General Headquarters. 3 trabaho. Ano yun? Eh yun rin yung same date nung nagtatrabaho ko sa NBI. 4. So nagtatrabaho siya sa 4 na ahensya ng gobyerno, imposible yun. When you work in the PSG, separate unit ka na ng armed forces. Kasi pag nagkaroon ng kaguluhan, Putang ina, 4 na ano, 4 yung trabaho niya. Sa parehong panahon, 4 yung trabaho niya. NBI, NEC, tsaka ano pa ba yun, PSG ka pa. Putang ina. Ang daming trabaho yung animal na to, no? Sus ko, Ginoo, yan palang sablay ka na eh. Pasok ka na. Pag i-cross-examine yung testimonya mo. Putang ina, dalatang gawa-gawa. Sobra pa si Superman ito. buwan sa bansa, nakadepensa lang kay sa Pangulo. So Mhm. yung sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa Campaginaldo, sa NSC, sa Viluna, at sa NBI, sa Maynila, sabay-sabay. Tsaka NEC. Kung palang makita nun niya na abnormal tong tao na to, talagang ma-high blood ka sa Abnormal mo lang. Talo pa niya nga si Superman.
Ang daming trabaho sa kaparehong panahon. Anak ng kamuti, paano nangyari ho yun, no? At pag PSD ka kasi, bawal ka na mag-ano ng iba pang assignment. Diyan ka lang sa Pangulo. Pangulo yung babantayan mo. Kaso nga lang, hindi nga yan PSD kasi ang PSD kailangan mga elite forces yan. Tsaka, meron pang sinabi sa sir na trainer daw siya ng mga PSG. Anak ng kagwang. Tuloy, oh. Oh, pangatlo. At the start of the 2016 election campaign, then Congressman Roy Logoles introduced me to the Duterte family to provide political and security advice. Pare, mapapainom talaga ako ng losartan eh. Una, si Congressman Roy Logoles, yung binanggit niya, patay na, kaya hindi mo ma-verify kay Roy Logoles. Pero nagsalita si Maluti Kia, Chief of Staff ni Roy Logoles, hindi rin daw niya kilala yan. O, dun pa lang, di ba? Si Malutikia pala ang Chief of Staff ni Roy Logoles. Patay naman yun. Actually, na ano ko rin yan si Roy Logoles talaga. Aktibo talaga sa pangangampanya noong 2015 kay former President Duterte. Pero andyan naman po yung Chief of Staff ni Roy Logoles pala na si Malutikia. Di sablay siya dyan. Mukhang ginamit niya si Roy Logoles dahil patay na. So, ibig sabihin, pag i-verify mo kay Roy Logoles, wala nang makapagsabi. Kasi nga naman, sa panahon kasi ng 2015, pangangampanya kay Tatay Digong, talagang dikit si Roy Logoles at saka kay Tatay Digong. Kaya siguro, ginamit po ito ni Madriaga. Okay. Tuloy lang natin. Pangalawa, inirekomenda ka nung patay na congressman sa Duterte family para ikaw ang mag-provide ng political and security advice kay Mayor Duterte. Pare, veteran politicians yung mga Duterte. Ang tatay ni Pangulong Duterte, gobernador na 1950s, 1960s. Correct. Cabinet secretary na 1970s. Ang anak, mayor, long-term, naging congressman, naging presidente pa. Tapos, ikaw ang magbibigay ng political advice dito sa political family na ito. Tapos sinasabi mo dito, ikaw rin ang pinagbibigay ng security advice. Sa dami ng general ng Armed Forces of the Philippines na na-assign sa Task Force Davao, ikaw na walang ranggo sa AFP o PNP, ikaw ang magbibigay ng military advice. I was also assigned to form groups that would support. Tsaka, ikaw ay hindi ka pa nga yata nanalo sa pagkabarangay kagawad, nagiging political advisor ka. Hindi ka kumandidato siguro sa politiko, puntang ina, nagiging political advisor ka na ngayon, anak ka ng kamuti, kasinungalingan. Ang dami-daming pwedeng maging political advisor ni Tatay Digong, mga veterano dyan, ikaw pa talaga, anak ka ng kamuti, ka Madriaga ka. President Duterte's candidacy for president. Yan yung mga isang tao lang nag-volunteer ako tapos sinasabi na niya siya na yung nagtumulong, di ba? When Duterte was elected president. Teka lang, yung sa yung sa security, no? Alam mo, ang dami-daming pwedeng mag-advise kay Tatay Digong pagdating sa security, di ba? Kunin na lang ni Tatay Digong yung mga dating mga NPA na nakipagkaibigan na sa kanya para mag-secure sa kanya. Pero itong hinayupak na to, walang alam. Sus ko, Ginoo naman, oh. Maraming kaibigan si Tatay Digong ng mga general, retired general. Bakit ayaw kunin ni Tatay Digong yung itong pa si Madriaga talaga na walang military background? Ang background nito, kidnap po ransom group, anak ng kamuti. He ordered me to serve as counterintelligence agent for the National Security Council. Talaga namang may baseball bat ka nga naman talaga, mapapalo mo sa ngipin at sa pagmumukha na to eh. Mapapalo sa ngipin. Nung naging presidente si Duterte, inutusan ka. Masabi ko sa inyo, ang presidente ng Pilipinas, napakaraming sekretary, napakaraming undersecretary, napakaraming assistant secretary, at napakaraming general sa Armed Forces at sa PNP. Maliban pa sa napakaraming opisyal galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo sa AFP at PNP, ikaw ang inutusan for counterintelligence. Putang ina.
Mapamura ka nga, anak ng kamuti. Intelligence unit. Putang ina, siya yung inatasan yan. James Bond, talo pa si James Bond dito. Gagawa ng kwento, anak ng kamuti talaga, Madriaga tuloy, oh. Pangatlo, basahin ko lang kasi baka makalimutan ko. During that time also, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan Double Barrel. Nandiyan si Chief PNP Bato, Bato. graduate ng Philippine Military Academy at napakadaming graduate ng Philippine National Police Academy, FBI Academy sa US. Oh. Ikaw ang inutusan ng presidente mag-lead sa intelligence information? Putang ina talaga. Mapapamura ka talaga. Mura ng mura. Yun na nga ang nasa isip ko, Oplan double barrel. Puntang ina, hindi pwede yan tawag yan, Intel ka tapos ka lang yung civilian eh. Si Bato na lang mag ng Intel, anak ng kagwang talaga, no? Gawa-gawa, sobrang sinungaling. Pangatlo, sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the Presidential Security Group. PSG. Masabi ko sa inyo, kahit pulis at sundalo ka, kahit graduate ka ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy o Officer Candidate School, hindi ka agad makakapasok ng PSG Correct. kung hindi ka mag-VIP training sa PSG mismo. Wala dyan yung mag-outsource sila na, ayun, pwede yung nagtitinda, mukha kasi nagtitinda ng to sa kanto eh. Balot. Ito, pwede na tong PSG. Paano mangyari yun? Di ba? Pang-apat. In 20... Meron kasing special training course ang PSG patungkol sa VIP. Yung VIP po na yan ay exclusive po, VIP training school, ay exclusive po yan sa PSG lang. Hindi magkaiba po yung VIP training bilang isang private individual security. Security detail ka, VIP, kumbaga, nag-schooling ka sa VIP na training school, tapos private yun. Hindi yun po pwede, hindi ka pwedeng qualified dito sa PSG training school. Dahil yung PSG training school, ang po pwede lang po mag-training yan, yung mga elite forces, no? Galing sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, or ewan ko kung meron din sa Philippine National Police. Yun po yung exclusive training yan sa mga uniform personnel. Mga Scout Ranger, yan, sila po nagtitraining dyan. Pero yung VIP, kasi pinakita si Madriaga na training school daw, nagtitraining daw siya sa VIP, security guard. Hindi mo yung security, presidential security group, pero security guard daw. Yung pinagtrainingan yan, ewan ko, baka mid-rector yung mga certificate niya. Iba po ang private VIP security at saka yung Philippine Security Group Philippine Presidential Security Group na VIP Training School. Iba po yan. Di po yan po pwede sa mga outsider. Ayan. Tuloy po. 2018, I was introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, and likewise tasked by the President to provide intelligence gathering involving politics, law, to Mayor Sara Duterte. Lo, abogado yun. Pare, abogado si Rodrigo Duterte, abogado si Sara Duterte. Napakaraming abogadong nakapaligid sa kanila. Ikaw ang inutusan mag-provide ng Bagsak sa barba. legal advice kay Sara Duterte. Nakakabuti. Alam mo talaga sinungaling eh. And also, intelligence regarding politics. Ikaw na hindi pa nananalo kahit barangay chairman, ikaw ang magpo-provide ng political advice sa mga veteran politicians. Mag-advise ka sa law, no? Pagdating sa mga batas. Yung in-advisean mo, nagiging prosecutor, abogado, pati si Vice President Inday Sara, abogada. Pero yan mag-advise. Hindi pumasa sa barigsam. Nanak ng kamote ka Madriaga sa loob sa palin, no? Mga Duterte. Okay. Bilisan ko na lang po We were able to register ESIP Pilipinas at the SEC
with me as national convener. Madali lang yan. Kahit pumunta kahit sino sa atin sa SEC, mag-register na ako ang head ng Walang Isip Pilipinas. Oh, ayun, ikaw ang chairman nun. Walang isip Ito Pilipinas. pa, masabi ko sa inyo, talagang mapapadagdag ka ng dosage na losartan. When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Walang ya. May PSG pa. Sa May PSG dami-dami pa. ng general ng Armed Forces at PNP at mga opisyal na nakapaligid sa kanila galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo, ikaw ang pinag-form ng Vice Presidential Security Group. Pare, kahit colonel ako, kahit general tong mga katabi ko, hindi kami makakapag-form ng isang unit ng Armed Forces kung hindi kami inutusan Correct. ng DND. And that is the truth. Si Secretary Lorenzana noon at si AFP Chief of Staff Centino ang nag-form ng Vice Presidential Security Group para pag alis nila, merong separate unit na magpoprotekta sa Vice President. Hindi ikaw, Correct. Mr. Madriaga, ang nag-form ng BP Security Group. Ito po. BPSG. Mantakin mo naging PSG ka pa, nagiging BPSG ka. Ito'y matindi kasi siya yung nag-form ng Vice President Security Group. Expert sa kidnap or ransom group. Putang ina, nagiging hindi mal ka Madriaga kasi na po pagmumurahin. Ito pa, kundi na lang. Oh. Ito po. Last na. Colonel Nolasco, who was the head of the Presidential Security Group Training School, was my student. Yung head ng PSG school, estudyante mo, saan mo estudyante? Isa na nga ang head ng school. I was introduced, I recommended Colonel Raymond Lachica to head the VP-PSG. Kahit na general ka, magrekomenda ka, hindi ka basta papansinin agad ng PSG eh. Sino ka para mag-recommend? Yung mayari ng eskwelahan, estudyante niya. Ngayon ko lang nag-gets yan. Utang ina, no? Mayari ng eskwelahan na ngayon. Naging estudyante mo. sabi niya, ha? Ang tindi, oh. Tapusin ko na dahil ang daming kalokohan dito. Oh. Around December 2022 at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco and Colonel Lachica when vehicles with 4 duffel bags of money arrived. Alam mo yung oras, 1:30. Pero hindi mo alam yung araw. At around December 2022, 1:30 p.m. Yung buwan alam mo, pero yung araw hindi mo tanda. Pati oras alam. Ito po. During my meeting with Attorney Man Scarpio, I was tasked to pick up money and everything. Masabi ko sa inyo, for the longest time since Vice Mayor si Sara Duterte, Mayor at Vice President, hindi nagsasama ng staff member si Attorney Man Scarpio at si VP Sara para walang conflict of interest. Private sector lang si Attorney Mans and si VP Sara kahit Vice Mayor pa lang, iba yung staff niya. Kaya kung sinasabi mo, pinagkakatiwalaan ka ng Pangulong Duterte, tapos staff ka ni Sara Duterte, inuutusan ka ng asawa, definitely alam sa Davao at sa Malacanang na hindi totoo yun. Lastly, ito na lang ang sabihin ko sa inyo, dahil nauuso bigla ngayong panahon na ito yung pagde-deliver ng 1 billion. Dati wala kang maririnig. Ngayon bigla na lang si Mr. Madriaga nag-deliver din. nagdeklara. I delivered 1 billion pesos and the delivery was verified through call to me by President Duterte himself. Sa tagal po namin sa Malacanang bilang Undersecretary, Assistant Secretary, pamilya namin naging kongresista, at sa dami ng pagre-report namin sa Davao at sa Malacanang, si Pangulong Duterte po, inuutos lamang niya kina Secretary Bongo at sa Correct. PMS. Walang direktang Pag line. merong tatawagan na cabinet secretary, kongresista at mga opisyal ng armed forces, Bong, patawagan si ano, sabihan ganon. Hindi naghahawak ng cellphone yan dahil matanda na si Pangulong Duterte, nakakatamad mag-type. Inuutos lang yan. Para sabihin mo, nag-deliver ka ng 1 bilyon, tapos tinawagan ka ni Pangulong Duterte kung okay na yung delivery. Ina mo.
Oh, lastly, masabi ko sa'yo, Mr. Madriaga, ang dami mong kaso ng kidnapping for ransom, kaya ka nakakulong. Kaya nga. Yung dinedeklara mo na San Sebastian Loca, ano ngayon? Grade 6 lang si Vice President nung nandun ka. Tama, grade 6 talaga. So lahat ng claims mo ngayon, alam namin, either inventong-invento mo o pine-pressure ka para i-file mo yan sa ombudsman na final mo nung isang araw, Oo. lahat ng kalokohan. Correct. Ang ina mo. May pahabol pa. Ayos. Ayos, Cardima. Palakpakan natin. Oh. Medyo mas malinaw yung paliwanag ni yung rebat ni Cardima dito sa mga kasinungalingan ni Madriaga. Putang ina, no? Diyos ko, animal. Wala na ang Palacio de Polvoron kung ano-ano na nang pinanggagawa, no? Paninira ng mga Duterte. Pero hindi na po uubra yan. Dahil ang mga tao, kumbaga, nauumay na. Puro Duterte, Duterte. Kaya ano po ang nangyayari ngayon? Oh. Inday Sara pa rin ang sinisigaw ng taong bayan. Oh, ito ha. Ito po yung sagot ni Vice President Inday Sara Duterte. Narito pa. Ayan, medyo mahaba po ito ha. Basahin lang po natin. Mainit na po pa po ito na sagot ni Vice President Inday Sara. Pinost po ito sa kanyang social media at pwede niyo rin po itong basahin, no? Sa kanyang sariling FB page po mismo, pinopost ni Vice President Inday Sara. Mainit pa po. Tinawag po ni Vice President Inday Sara na puro kasinungalingan lamang yung mga statement laban sa kanya. Ito po, official statement on the false, entrada pa lang, false accusations of certain Ramil Madriaga. Dated po ngayon, December 22, 2025. 3 araw na lang, Pasko na. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor have I ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. Ang bumisita sa prisuhan, si Laila de Lima. Hindi na kasi uso yung Junel! Ang uso na ngayon, Ramil! Sabik na sabit yata si Laila de Saba, kaya yan bumisita. The photographs he submitted are unrelated images taken during public events where I was present. This image do not support him allegations and merely show that he was present as part of an elections campaign group. Kasi nga, alam nyo po, ang mga Duterte, hindi po yan mga isnabira. Pag ikaw gusto mong magpa-selfie sa kay Inday Sara, pagbibigyan ka, hindi kagaya kay Bungit na itutulak ka. Lalo na pag wala kang ligo, hatakin ka pa. Kailangan may alcohol. Pero ang mga Duterte, kilala na po natin sila. Sila ho talaga yung, alam mo yung public servant, no? Na pag nandyan ka sa public place, sa publiko, may mga event, hindi talaga yan ang i-snub. Talagang pag selfie yung pinag-uusapan, kahit mga 1,000 selfie pa ang gusto mo, pagbibigyan ka ng mga Duterte, lalo na si Vice President Inday Sara at si Tatay Digong, ang magsisita na lang sa'yo, pag sumubra ka na, yung mga PSG na lang. Pero sila Inday Sara, wala silang pakialam yan kung mag-selfie ka. It doesn't matter kahit anong political color ka nang gagaling, pag magpa-selfie ka sa mga Duterte, pagbibigyan ka. Ito siguro yung yung tinutukoy po nila na yan picture. Yan sa Davao City Hall po yan. Lalo na sa labas ng City Hall yan. Alangan naman may magpa-selfie, gusto magpa-selfie kay Inday Sara, hindi pagbibigyan. Pero it doesn't mean na pag ikaw ay nandiyan, nagpa-selfie kay Inday Sara, close na kayo at automatic, anak ka ng kagwang, staff ka na ng Office of the President
Office of the Vice President, staff ka na ni Digong. Hindi, staff ka na dyan sa Davao eh. Pasilpi ka lang. Tangina naman talaga oh. Mapamura ka rin kagaya kay Cardima. Eh kung nagpasilpi ka rin kay Bungit dyan, staff ka na rin ni Bungit, PSD ka nang, anak ng kamote. Normal ho yan sa mga Duterte, yung mga ganyang pangyayari. Kahit sino. Pag makakita ka sa mga Duterte, no? automatic, pwede ka talagang, parang gusto mo talaga makipag-selfie talaga. Yung sabik na sabik ka, may starstruck ka sa mga Duterte kasi nga, mga magagaling na mga politician at saka nasa good governance talaga sila. Pag sinabi mong Duterte, nandun yung mamamangha ka. Ako, first time ko nakapag-selfie kay Inday Sara, talagang kinikilabutan ho ako. Nakapag-selfie ako kay Inday Sara nung pinapapunta po kami sa Office of the Vice President. Yun lang. Talagang may starstruck ka. Hindi ko nga yung pinupost sa social media eh. Kasi hindi mo kailangan ipagmayabang na nakapag-selfie ka dito kay Vice President Inday Sara. Enough na ho yun na na-recognize ka. Enough na ho yun na nakilala ka ng ganun. Pero yung sasabihin mo, under ka ng opisina ni Inday Sara, putang ina. Isang kalukuhan, madali pa naman matris yan. I-check na agad. Oy, tika lang. Stop ka pala. Pagdating sa record, wala. Oh. Anong laban mo dun? Di, maging sinungaling ka at nakakahiya. No? Ito, sabi ni Vice President Inday Sara, Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only acquisitions. Only accusations, bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Wala talaga. Mga akusasyon lang lahat yan. Walang ebidensya, walang katotohanan. Madaling mag-imbento eh. Yung affidavit nga, di ba sablay-sablay. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Wala na po talagang ibang reason yan. For 2028 yan, presidential election, yun ang purpose yan. Panggulo lang at saka diversionary tactics para sa flood control. Tingnan mo, yung sinasabi ni Saldico, ginaya niya na may delivery, yan ang maliwanag ko dyan. Desperado na nga, kahit wala pong patunay, sige lang, tira lang ng tira. Kasi, alam mo naman, yung mga kalaban ngayon, lalo na Marcos admin ng mga Duterte, ginagawa talaga ang lahat para mapabagsak si Vice President Inday Sara. Sabi ni Inday, kapalit kalayaan. Malamang ganun talaga ho ang mangyayari, lalo na binisita ni Leila de Lima. Ang nagiging messenger ngayon ni Bungit, si Leila de Lima, alam naman natin, malaki ang utang na loob ni Leila de Lima kay Bungit dahil napalaya ho ito. Yung mga dilawan, malaki po ang utang na loob na yan. Pero pag tiningnan mo yung mga aligasyon ni Madriaga, pawang kasinungalingan. Walang katotohanan, mantakin mo yung 4 na posisyon sa gobyerno sa kaparehong taon, anak ng kamote. Ang nakikita ko lang mo dito dahil naramdaman na po nila na si Vice President Inday Sara hindi na talaga mapipigilan ang pagkapangulo. Tsaka wala na rin naniniwala dyan kay Madriaga. Mga black propaganda, hindi lang kay Madriaga. Mga black propaganda against Duterte, wala nang naniniwala. Merong naniniwala, mga dilawan, tsaka mga pulawan, mga talyanistang tanganista, sila na lang naglulukuhan. Pero pag tiningnan mo yung credibility, zero talaga. Pwede nga ho, sana hindi patulan ni Inday Sara. Kaso nga lang ho, pinutakti siya. Baka pag hindi po sinagot ni Inday Sara, baka sabihin totoo. Kasi nga tahimik ka. Sabi nga nila, silence means yes. Pero ito, sinagot na po ni Inday Sara, maliwanag, hindi kilala ni Inday Sara. Lahat ng mga sinasabi ni Madriaga ay puro kasinungalingan. Ito ay demolition job. Hindi na po talaga nila kaya. Tingnan mo kung ano-ano ang ginawa na lang po nilang black propaganda labang kay Inday Sara, umubra ba? Hindi. Pero ngayon, sino po ang natatakot ngayon? Sila. O tingnan mo, merong pahayag po itong si
itong palasyo. Nasabi nila, hindi umano nila kaaway si Vice President Inday Sara Duterte. O ito, pakinggan natin yung idol ninyo. Konti lang. Oh. Siguro yun yung turing niya kay Pangulo. Si Pangulo hindi eh. Wala sa kanya yun eh. Talagang work lang ang Pangulo when it comes to VP Sara. Aha. Hindi naman niya tinuturing na kaaway. Oy! Really? Ba, siguro si VP Sara baka. Ganun yung turing. So kung paano Talaga? Alisin na natin, anak ng kamote, nakaka-high blood tong idol nyo. Narinig nyo, ha? Hindi daw turing na kaaway ng Pangulo si Vice President Inday Sara. Tanga nyo. Hindi kaaway si Inday Sara. Pero yung black propaganda kaliwat kanan, sino po yung niloloko nyo? Anti-Claire. Sarili mo lang niloloko mo. Yung mga demolition job, ito kay Madriaga, kung ano-ano pa, impeachment. In-impeach nga si Inday Sara sa Kongreso, ang nagpasilmono si Sandro. Hindi nyo kalaban ang mga Duterte. Si Digong nasa dahig, hindi nyo kalaban ang mga Duterte. Hindi nyo kalaban si Inday Sara. Lolo nyo. Tangin na mga manluloko kayo. Ito ang patunay na takot na kayo sa mga Duterte. Kasi malapit na talaga ang eleksyon, kunti na lang. Mahuhusgahan na po kayo, putsang na yung tinasabi ni Inday Sara, there will be a day of reckoning, darating po yan sa inyo. Walang sukat sa ganti, yari kayo kay Inday Sara. Kasi sabi ni Vice President Inday Sara, pag kalabang ka na forever. Walang ariglo si Inday Sara, kaya kabahan na kayong mga animal kayo. Tingnan mo ha. Sa kabila po ng paninira nila kay Vice President Inday Sara, sino yung pinagkakatiwalaan pa rin ngayon? Si Vice President Inday Sara, milya-milya ho. Ang lamang ni Inday Sara pagdating sa trust and approval rating. Ito bagong survey, tingnan mo ha. Kaya kabahan na kayo, mga hunghang kayo. Hanggang natin. Nananatili si Vice President Sara Duterte ang pinagkakatiwalaang public official ng bansa. Ayon sa pinakabagong survey ng Publicos Asia, bagamat bahagyang bumaba ang approval at ratings nito. Si Jason Rubrico magbabalita. Inilabas na ng Publicus Asia ang resulta ng kanilang pahayag 2025 End of the Year Survey. Sa naturang survey, lumabas na may bahagyang pagbaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumaba ang kanyang approval rating mula 24% noong quarter 3 patungong 22% sa quarter 4. Habang ang kanyang trust rating naman ay mula 17% ay naging 15%. Ayon sa survey, mabigat na nakaapekto sa performance ng Pangulo ang umano'y kabiguan nitong maghatid ng hustisya, partikular sa mabagal na investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects na siya mismo ang nagbunyag. Ilan sa mga respondent ay naniniwala ring kulang ang pananagutan ng mga opisyal na sangkot sa issue. Dagdag pa rito, apektado rin ang imahe ng Pangulo ng aligasyon ni Senator Amy Marcos kaugnay umano sa paggamit ng cocaine. Gayon din ang kanyang pagtangging sumailalim sa drug test. Samantala, nananatiling mas mataas at mas matatag ang ratings ni Vice President Sara Duterte kumpara sa Pangulo. Bahagya lamang bumaba ang kanyang approval rating mula 36% patungong 34%. Tingnan mo. Habang ang trust rating ay mula 32% ay naging 31%. Lumabas sa survey na negatibong tinitingnan ng ilang respondent ang malaking pagtaas ng net worth ng bise at ang umano'y madalas na pagbatikos nito sa administrasyon. Gayunpaman, si VP Sara ang nananatiling pinagkakatiwalaang public official. Nagtala naman si Senate President Vicente Soto III ng approval rating na 24% at trust rating na 15%. Samantala, mas mababa ang nakuha ni House Speaker Faustino Bogitti III na 12% ang approval at 8% ang trust rating na nagpapahiwatig ng limitadong public visibility o pagdududa ng publiko sa pamunuan ng Kamara. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Tingnan mo, ako si Jason Ruby. Dito pa lang, matatakot na kayo. Mantakin mo. Kahit anong paninira kay Vice President Inday Sara,
ang trust and approval rating ng sambayanang Pilipino mataas pa rin. Mantakin mo yung 34 at saka 31%. Samantala si Bungit, 22% approval, ang trust 15%. So, anong panlaban ninyo dyan? Dito pa lang ho, nakikita na natin na yung mga black propaganda, demolition job labang kay Vice President Inday Sara, hindi umuobra. Na kahit itong si Madriaga, dinagdagan pa ho ninyo yung mga black propaganda ninyo, hindi pa rin yan uubra. Dahil puro na yan kasinungalingan, obvious na ho yan. Malala ng katangahan yan. Malala ng katarantaduhan yan. Kaya dapat lang kayong matakot, anti-clear. Matakot ka talaga, anti-clear, kasi wala na pong ibang maging presidente sa 2028. Si Vice President Inday Sara ho talaga. Sabi nga ni Leandro Leviste, anong sabi ni Leandro Leviste? Lahat ng ahensya ng gobyerno may insertion. Ang tanging walang insertion ay ang Office of the Vice President lamang. So pag titingnan natin, ang gobyernong Marcos, puro kurakot, paglilima sa kaban ng bayan. Pero ang Office of the Vice President, wala. Kaya napaganda pa nga ho yung pag-alis ni Inday Sara sa DepEd. Kasi kung hindi umalis si Inday Sara sa DepEd, damay si Inday Sara sa mga insertion. Kasi kailangan ka man sumabay dito sa mga markang demonyo. Kaya sabi ni, siguro nakita ni Inday Sara, una pa lang, di ba, isiniwalat ni Inday Sara, na ang tanging may control ng budget natin sa bansa, si Martin Romualdez at si Saldico. Nagkakatotoo nga. Doon pa lang, di ba, nagsiwalat na si Inday Sara, kaya nga inimpeach si Inday Sara eh. Kasi pumipiyok. Hindi sumusunod sa kanila, sa kanilang laro. Umalis si Inday Sara sa DepEd. Kaya tama yung desisyon. Kaya kung susumahin mo, tama talaga yung survey na ito. Ang pinagkakatiwalaan ngayon na lang ng sambayanang Pilipino ay si Inday Sara, wala na hong iba. Hindi na ho po pwedeng magtiwala sa mga kaalyado ni Bongbong Marcos dahil lantaran ang pangungurakot sa kaban ng bayan. Kaya tama lang. Matakot kayo kay Vice President Inday Sara kasi numersi yan at walang areglo, anti-clear. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng
vlog mo may pag-asa.